Kumusta mga kasaliksik? Malalim sa loob ng teritoryo ng Russia, isang sunog na bola ang sumabog mula sa pagbagsak ng isang Tu-22M3 strategic bomber, isang aircraft na minsang itinuturing na simbolo ng lakas ng Russian Air Force. Hindi ito pinatumba ng moderno at high-tech na Western missile system. Sa halip, ito ay galing sa isang armas na itinuturing na antik, na ng maraming eksperto sa larangan ng militar, ang Soviet-era S-200 missile system na muling binuhay ng Ukraine sa gitna ng patuloy na digmaan. Ang S-200, kilala rin sa tawag na SA-5 Gammon sa NATO designation, ay isa sa pinakamatagal nang ginagamit na surface-to-air missile system ng dating Soviet Union. Unang dineploy noong taong 1966. Layunin nitong protektahan ang mga malalaking lungsod at critical installations mula sa mga high-altitude long-range bombers ng Estados Unidos, partikular na ang B-52 Stratofortress. Ang unang batch ng mga operational regiment ay binuo gamit ang 18 site at 342 launchers. Sa loob lamang ng 2 taon, pinalawak ito sa 40 site at sa pagtatapos ng sumunod na taon, ay umabot sa 60 lokasyon ang mayroong operational systems. Pagpasok ng dekada 80, naabot ng USSR ang rurok ng deployment para sa S-200 system. 130 missile sites at 2,030 operational launchers ang sabay-sabay na nakahanda. Kabilang ang Ukraine bilang isa sa mga Soviet Socialist Republics sa panahong iyon at batay sa tala, hindi bababa sa 13 ganitong sistema ang nakaposisyon sa kanilang teritoryo. Nang bumagsak ang Soviet Union at nagdeklara ng kalayaan ng Ukraine noong 1991, nanatili sa kanila ang mga sistemang ito. Ang unang bersyon ng S-200 na tinatawag na S-200A Angara ay may saklaw na 79 na milya at maximum altitude ceiling na 12.5 milya. 3 taon makalipas, inilunsad ang mas advanced na bersyon na S-200V Vega na may mas pinahabang range na 160 milya at ceiling na 18.1 milya. Ngunit ang pinakamalakas sa mga variant, gamit ang V-870 missile, ay kayang umabot ng 170 milya at altitude ceiling na 25 milya. Noong dekada 70, inilabas din ng USSR ang export variant na tinawag na S-200VE Vega E na may kakayahang tumama sa layunin sa loob ng saklaw na 149 hanggang 158 milya na may ceiling na 25.4 milya. Ipinakita nito na kahit sa mga banyagang operasyon, ang S-200 ay may silbi at reputasyon bilang isang matibay at maaasahang air defense system. Habang lumilipas ang panahon at sumusulong ang teknolohiya ng missile defense, ipinakilala ng Russia ang mga mas modernong sistema tulad ng S-300, S-400 at ang inaasahang cutting-edge na S-500. Gayunpaman, karamihan sa mga variant ng S-300 at S-400 ay may mas maikling effective range. Karaniwang nasa pagitan lamang ng 40 hanggang 100 milya. Ito ang dahilan kung bakit kahit luma ay nananatiling relevant ang S-200 sa larangan ng modernong digmaan, lalo na kung upgraded ito. Pagpasok ng dekada 2000, unti-unting inalis sa aktibong serbisyo ng Ukraine ang S-200. Sa ulat noong taong 2010, sinabing 4 na aktibong batteries na lamang ang nananatili habang 12 ng site ay hindi na operasyonal. At pagsapit ng 2013, tuluyan na itong inalis sa serbisyo. Ngunit sa paglusob ng Russia noong Pebrero 2022, napilitan ang Ukraine na halukayin ang mga nakatenggang sistema at sa hindi inaasahang paraan, muling pinakilos ang S-200 sa gitna ng makabagong gera. Ang pagbabalik ng S-200 ay hindi basta pagbalik lamang ng isang lumang kagamitan. Ayon sa ilang ulat, ang mga units na ito ay sumailalim sa seryosong pagsasaayos at modernisasyon. Bagamat hindi pa rin tiyak kung ang mga ito ay ginagamit mula sa orihinal nilang site
o nailipat sa bagong lokasyon, malinaw sa mga nakuhang video footage mula sa Ukrainian intelligence nitong Mayo 2025 na aktibo ang mga launcher systems. Hindi malinaw kung ang mga support radars at command modules ay bahagi pa rin ng kanilang deployment. Ngunit malinaw na may kapasidad ang mga missile na ito na tumama sa mga target sa malalayong lugar. Ang pangunahing kahinaan ng S-200 ay ang laki nito. Hindi ito mobile system. Nangangailangan ito ng permanenteng lokasyon at kompletong support infrastructure para maging epektibo. Sa tradisyonal nitong deployment, ang S-200 battery ay binubuo ng 6 na single-rail launchers, long-range surveillance radar gaya ng 5N62 square pair, target acquisition radar tulad ng P-14, Tall King at missile guidance radars. Ngunit kung pagbabatayan ng bagong footage, tila binawasan o nireconfigure ang ilan sa mga elementong ito. May mga ulat na ang guidance system ng S-200 ay na-upgrade upang maka-engage ng ground targets ng mas eksakto. Original itong gumagamit ng inertial navigation na may radio update. Ngunit para maging epektibo laban sa mga ground-based na target, kailangan itong baguhin gamit ang GPS o bagong radar seeker. Sa kabila ng panganib ng Russian GPS jamming, sinabi ng isang hindi pinangalanang opisyal mula sa Ukrainian Defense na nakatanggap sila ng help from partners upang i-upgrade ang guidance system. Inihayag rin na may malakas na maneuvering capability ang mismong missile, dahilan upang maging modern weapon pa rin ito sa kabila ng edad. Ayon pa kay Trent Telenko, isang dating quality auditor ng US Defense Contract Management Agency, posibleng pinalitan ng Ukraine ang original radar seeker ng 5V-28 missile ng radar mula sa Grom-2 surface-to-surface missile, isang compact millimeter wave radar na kayang mag-adjust ng trajectory habang papalapit sa target. Dahil sa laki ng 5V-28, may sapat itong espasyo para sa ganitong klaseng seeker kasabay ng daan-daang libra ng explosive payload. Sa kabuuan, ang pagbabalik ng S-200 sa aktibong serbisyo ng Ukraine ay isang halimbawang ng taktikal na katalinuhan at kahusayan sa paggamit ng kung anumang mapapakinabangan sa digmaan. Mula sa pagiging kalabisan ng nakaraan, muling binuhay ang sistemang ito upang maging isa sa pinaka-epektibong long-range strike platforms ng Ukraine sa kasalukuyang yugto ng labanan. Habang nagpapatuloy ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, isa sa mga hindi inaasahang sandatang muling nagpakita ng bagsik ay ang S-200 missile system. Sa kabila ng edad nito, ang sistemang ito ay nagbabalik bilang isang malupit at mapanganib na sandata sa arsenal ng Ukraine. Ito ay hindi lamang resulta ng desperasyon kundi ng matalinong paggamit ng mga katangiang dati ng taglay ng S-200 na ngayon ay pinakinabangan at pinaigting sa pamamagitan ng inobasyon. Ang una sa 5 dahilan kung bakit nananatiling epektibo ang S-200 ay ang malawak nitong saklaw. Sa paggamit ng variant na 5V-28E missile, nagkakaroon ang Ukraine ng kakayahang umatake sa layuning nasa layo na higit sa 138 nautical miles. Sa ilalim ng tamang kondisyon, ang maximum range nito ay kayang maabot sa loob lamang ng 3 minuto at 35 segundo o 215 segundo. Ang bilis ng misil na umaabot sa halos Mach 4 ay nabibigay ng maikling window para sa mga sistema ng depensa ng Russia upang tumugon, lalong-lalo na kung ang target ay nasa malalim na bahagi ng kanilang teritoryo. Ayon sa mga tagapagsalita ng Ukrainian Air Force, ito ang pangunahing dahilan kung bakit nagtagumpay ang S-200 sa pagbagsak ng ilang mahahalagang air assets ng kalaban gaya ng A-50 Mainstay at Tu-22 M3 strategic bomber. Ang ikalawang dahilan ay ang laki at lakas ng payload ng missile. Ang 5V-28E ay may habang higit sa 35 talampakan, diameter na halos 30 pulgada at kabuuang bigat na 8 tonelada.
Sa loob nito ay isang high-explosive fragmentation warhead na tumitimbang ng 478 libra. Binubuo ito ng 16,000 2-gram pellets, 21,000 3.5-gram pellets at 200 libra ng eksplosibo. Dahil dito, may kakayahan ang missile na sirain ang target sa loob ng 120-degree cone sa layo na hanggang 660 talampakan gamit ang radar proximity fuse. Sa aktual na operasyon, tinatunayan ng mga debris at impakto ng mga natamaan na nananatiling matindi ang destructive capability ng missile sa mga panahon ngayon. Ang ikatlong salik na nagpapataas ng halaga ng S-200 ay ang altitude capability nito. Ang 5V-28E variant ay may kakayahang tumama sa mga layuning nasa altitude na 133,900 talampakan. Isang taas na halos imposible para sa karamihan ng conventional air defense systems. May minimum engagement altitude ito na 980 talampakan kung higit sa 24 na milya ang layo ng target at 3,300 talampakan kung mas malapit sa launcher. Ibig sabihin, maaari nitong sagupain ang mga reconnaissance aircraft, strategic bombers at high-altitude drones ng Russia kahit pa sa pinakamataas na antas ng paglipad. Ang kombinasyon ng taas, bilis at explosive payload ay isang mapanganib na kombinasyon na kaunti lamang ang kayang sabayan. Ang ikaapat na kalamangan ay ang mismong bilis ng missile. Ayon sa mga datos mula sa Ukrainian Defense, ang missile ay may operating speed mula Mach 0.29 o 220 milya kada oras hanggang Mach 3.5 o 2,700 milya kada oras. Ngunit ayon sa ilang ulat, maaari pa itong umabot ng Mach 4, isang bilis na bihirang maabot ng kahit na mga bagong missile ng Western countries tulad ng Patriot o IRIS-T systems. Ayon sa military analyst na si Ole Shevchenko, kahit na may Patriot ka, kung hindi mo na-track agad ang paglipad ng S-200, hindi mo rin iyon mapapatumba. Ibig sabihin, ang bilis nito ay hindi lamang depensa kundi isang aktibong pang-opensibong bentahe na halos walang kapantay sa larangan ng long-range interception. Ang ikalimang at isa sa pinakamahalagang katangian ay ang kakayahan ng S-200 na kumilos na parang isang ballistic missile. Bagamat orihinal itong disenyo bilang surface-to-air missile, ang mga modification na isinagawa ng Ukraine ay naging dahilan upang magamit ito sa surface-to-surface operations. Dahil dito, nagkakaroon ang Ukraine ng strategic tool na kayang tamaan ang mga target gaya ng air bases, command posts at critical infrastructure sa loob ng Russia. Ang kakulangan sa arsenal ng Ukraine ng mga long-range ballistic missiles ay matagal nang tinuturing na kahinaan ng kanilang air defense at offensive capabilities. Ngunit sa muling pagbuhay sa S-200, nagkaroon sila ng epektibong alternatibo habang patuloy na pinapaunlad ang kanilang sariling missile technology. Ayon sa isang ulat mula sa Stockholm International Peace Research Institute, sa buwan ng Hunyo 2023 ay nagpadala ang Poland ng S-200 Angara system at 20 missiles sa Ukraine. Ito ay bahagi ng mas malawak na suporta ng Eastern European allies ng Ukraine sa pagharap sa agresyon ng Russia. Habang may mga bansa sa kanluran na nag-aalinlangang magbigay ng long-range missiles, sinamantala ng Ukraine ang kakayahang i-repurpose ang kanilang natitirang Soviet-era stockpile, isang hakbang na, sa kalaunan, ay nagpabago sa dynamics ng larangan ng labanan. Sa ganitong konteksto, ang S-200 ay hindi lamang isang lumang missile system. Isa na itong simbolo ng determinasyon at resourcefulness ng Ukraine. Habang patuloy na naghahanap ng suporta mula sa Western allies, sabay rin silang gumagawa ng paraan upang palakasin ang sarili nilang depensa. Ang 5 technical na bentahe ng S-200, range, payload, altitude, speed, at versatility bilang quasi-ballistic weapon
ay nagpapatunay na hindi sa edad na susukat ang lakas ng isang armas, kundi sa kung paanong ito ay ginagamit at pinapanday para sa makabagong hamon ng digmaan. Sa kalagitnaan ng digmaang pinamumugaran ng mga high-tech na sistema at digital na taktika, isa sa mga hindi inaasahang bumaliktad sa inaakalang balanse ng lakas ay ang muling paggamit ng Ukraine sa kanilang S-200 missile systems. Ang dating itinuturing na obsolete na teknolohiya ay biglang naging instrumento ng panggulat, hindi lamang sa mga sundalong Ruso, kundi pati na rin sa mga high-ranking opisyal ng Kremlin. Dahil sa kakayahan nitong tumama sa mga target sa malalayong distansya, naging sentro ito ng bagong estratehiya ng Ukraine para pigilan ang pag-usad ng mga puwersa ng kalaban at sirain ang mga kritikal na infrastruktura ng Russia. Isa sa mga pinakamatunog na epekto ng S-200 ay ang pagbagsak ng Russian Tu-22 M3 bomber sa teritoryo ng Stavropol Krai, isang malalim na bahagi ng Russia na dating hindi inaakalang maabot ng mga Ukrainian missiles. Ayon kay Ilya Yevlash, tagapagsalita ng Ukrainian Air Force, ang bumagsak na bomber ay responsable sa mga naunang pag-atake sa mga syudad ng Dnipro at Kryvyi Rih na kumitil sa buhay ng hindi bababa sa 7 sibilyan, kabilang ang 2 bata. Ito ang eroplanong nagbomba sa Dnipro. Ito ang bumura ng mga bahay. Kailangan naming ipakita na hindi ito palalampasin, aniya sa panayam sa AFP. Ang matagumpay na strike ay resulta ng halos 1 linggong ambush operation, ayon sa ulat ng Intelligence Directorate ng Ukraine. Sa distansyang higit sa 171 milya, tinarget at pinabagsak ng S-200 ang bomber gamit ang parehong tactics na ginamit sa naunang pag-atake sa A-50 early warning aircraft. Ang epekto ng mga ganitong operasyon ay hindi basta simboliko lamang. Dahil sa tindi ng pinsalang nagagawa ng S-200, napilipan ang Russian Air Force na ilipat ang kanilang mga launching points sa mas malalayong lugar, malayo sa front line. Ang ganitong estratehiya ay may domino effect. Pinipilit ang Russia na gumamit ng mas mahal at mas limitado nilang long-range missiles upang maabot ang mga target sa loob ng Ukraine. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga critical na pasilidad gaya ng Taganrog Air Base, Morozovsk Air Base sa Rostov Region, at maging ang makasaysayang Kerch Bridge ay naging target ng mga surface-to-surface adaptations ng S-200. Ayon sa mga intelligence reports, ginamit ng Ukraine ang S-200 upang pasabugin ang isang sawmill sa Bryansk at isang target sa Bitosh, kapwa na sa hangganan ng Ukraine at Russia. Sa isang footage na nakuha noong tag-init ng 2023, isang misil na kahalintulad ng 5V-28 ang nakita na bumagsak halos patayo mula sa ere, lumilikha ng malawak na pagsabog na ikinabahala ng lokal na populasyon. Sa parehong taon, naiulat din ang tangkang pag-atake sa Kerch Bridge gamit ang misil na ito. Bagamat sinabing na intercept ito ng Russian Air Defense at bumagsak sa Azov Sea, ang insidenteng ito ay naging dahilan upang pansamantalang isara ang tulay, isang indikasyon ng lakas at presisyon ng armas na ito. Mahalaga rin ang papel ng bagong guidance system ng S-200 sa mga tagumpay na ito. Noong una, ginagamitan ito ng inertial guidance na may semi-active radar homing sa huling yugto ng paglipad. Ngunit para magamit sa surface-to-surface role, kinakailangan nitong magkaroon ng mas eksaktong navigation system, malamang ay GPS-based. Ayon sa isang opisyal ng Ukrainian Defense na nakausap ng The War Zone, tumanggap sila ng tulong mula sa mga partner nation upang i-upgrade ang guidance systems ng missile. The missile itself has a good maneuvering system, ani niya. So with the right upgrades, it is quite a modern weapon. Hindi lamang ito haka-haka. May mga analyst tulad ni Trent Telenko, dating auditor sa US Defense Contract Management Agency, na nagsasabing maaaring pinalitan ng Ukraine ang orihinal na nose-mounted radar ng S-200 ng Seeker system mula sa Grom-2 surface-to-surface missile. Ang Grom-2
ay may millimeter wave radar na kayang gumamit ng scene matching guidance, kaya't kahit gumalaw ang target, ay kaya nitong itama ang trajectory habang lumilipad. Ang 5V28 missile ay may sapat na espasyo para sa ganitong upgrade habang dala pa rin ang daan-daang libra ng explosives. Dahilan kung bakit naging posible ang ganitong klase ng precision strikes. Sa kabila ng mga tagumpay na ito, patuloy pa ring umaasa ang Ukraine sa tulong ng mga kaalyado sa kanluran para sa karagdagang armas. Sa kasalukuyan, mayroon silang access sa HIMARS, Storm Shadow at Scalp missiles. Gayunman, aminado ang mga opisyal ng Ukraine na hindi sapat ang bilang ng mga ito upang magdulot ng catastrophic damage sa loob ng Russia. Kaya naman, habang unti-unti nilang pinapalawak ang kanilang sariling missile development program tulad ng Neptune, Peklo at Palyanitsia, ang S-200 ay nananatiling isa sa pinaka-accessible at epektibong sandata na hawak nila. Until we can produce our own missiles in enough quantity, pahayag ni Defense Minister Oleksiy Reznikov sa isang closed-door session, we must make do with what we have, and the S-200, though old, gives us exactly what we need: reach, impact, and surprise. Sa katunayan noong Disyembre 2024, inanunsyo ni Pangulong Volodymyr Zelensky ang layunin ng Ukraine na makagawa ng 3,000 domestic missiles bago matapos ang taong 2025. Ngunit habang hindi pa naaabot ang target na iyon, ang S-200 ay patuloy na nagbibigay ng tuloy-tuloy na banta sa mga Russian installations, isang silent hunter mula sa nakaraan na muling gumagalaw. Ang pagbabalik ng S-200 ay hindi lamang teknikal na tagumpay, kundi isang pambansang pahayag. Isang deklarasyon na ang Ukraine, sa kabila ng limitasyon sa resources, ay may kakayahang sumabay sa digmaang pinamumunuan ng teknolohiya. Sa mga kabay ng masinop na mga engineer, masusing mga analyst at mapangahas na mga sundalo, ang sinaunang sandatang ito ay muling nabigyan ng panibagong buhay at panibagong papel sa hinaharap ng digmaang ito.